Osmeña Highway. Opo, sa may bandang ano ka, Makati ka ba o Manila ka na, Maricel? Good morning. Good morning, Manong Teddy J. Grabe, abiso doon sa mga kababayan natin. Iwasan na po natin dumaan dito sa may kahabaan ng Osmeña Highway. Dahil heavy traffic, inabot kami ng 30 minutos. Dyan kasi kami dumaan, Manong Ted, papunta kami ng Pasay. Naghahanap kami ng medyo maluwag-luwag na daanan para humabol doon sa event ni President Bongbong Marcos. Pero 30 minutos po tayo, yung northbound ng Osmeña Highway walang galawan. So nakakita kami ng kakananan dito sa may Chino Roces. Pagkanan sa Chino Roces, maluwag na po ang daloy ng trapiko dyan, padiretso ng Pasok Tamo. Hanggang dito na kami sa may bahagi ng Doton, Manong Ted. Dito gumagalaw naman ng maayos. Pero meron din tayong mga nadaanan na mga kababayan natin na mukhang na-stranded at papatila ng bahagya ng ulan sa ilalim ng underpass. So sa mga kababayan natin, kung pwedeng wag nang lumabas ng bahay, wag na po dahil medyo mahirap pang pagbiyahe. Pero kani-kanina lamang, Manong Ted, DJ Cha, nag-abiso na rin ng Malacanang na pagkatapos ng event ni President Marcos dito sa isang hotel sa Pasay, didiretso na rin siya dyan sa Campo Aguinaldo sa may NDRRMC para alamin yung sitwasyon ng ating panahon at yung sitwasyon partikular dito sa NCR ngayong araw. Manong Ted, DJ Cha. Pero nakapagbigay ba ng update ang Malacanang sa baha along Camp Aguinaldo? Kasi ang report din na tinanggap natin kanina, hindi possible yung ilang lugar dyan sa may EDSA Camp Aguinaldo kasi nga din yung drainage dyan mukhang hindi pa natatanggalan ng bara ng MMDA. Yun na nga, Manong Ted. Balita nga natin, mukhang yung 3 gate dyan sa Campo Aguinaldo sarado. Nag-abiso na rin sila na yung particular gate lamang yung pwedeng madaanan. Pero so far, wala pang sinasabi ang Malacanang tungkol dyan. Ang abiso lamang nila, didiretso si Presidente para isagawa yung pulong doon sa mga taong in charge. Okay. Kumusta ngayon? Nag-uulan pa ba? Umuulan pa rin, Manong Ted, pero hindi na kasing lakas nung kanina. Medyo mahina yung ulan, pero basang-basa yung kalsada. So, slow-moving din talaga yung mga sasakyan. Oo. Kasi kanina yung report na aming tinanggap, itong SLEX area, no, yung papunta sa airport, barado. Oo. At maging diyan sa may MIA Mia Road, no? At sa may papuntang Baclaran din ay hindi gumagalaw. So marami itong mga lugar na ito na standstill. Kung narinig mo ba kanina yung aming panayam sa taga-DPWH? Nako, hindi ko narinig. Okay, sige. Anyway, baka kasi matanong mo din si Presidente tungkol nga sa problemang ito. Ang sabi naman niya, kaya daw ngayon marami ang baha kasi nga umuulan. Siyempre naman. Oo. Kaya nga sabi ko, hindi ko naisip yun, ano? Oo, ang galing. Oo. Sa ulan dahil sa habagat. Dahil sa ulan. Oo, dahil daw Ito kasi nga, nag-uulan kaya binabaha tayo. Ito na, talagang Good job talaga. standstill yung traffic dito sa video na pinadala sa atin ni Maricel. Saan nga ito? Diyan yan sa Osmeña Highway, itong video na ito, Maricel, no? Sa Highway yan. Kasi nandiyan kami as early as 7:30, pero nakalagpas kami mga pasado alas 8 na, parang mga 8:15 na nga ata kami. O more than 30 minutes na pala kami bago nakakanan sa Chino Roces. Ganong katagal. Oo. Ganito lang din, Maricel. Well, anyway, total naman, samantalahin na namin ito pakakataon na makapiling namin ng isang pinagpipitaganan na Maricel Halili. Ito lang, baka din may diskusyon kayo. Kasi ngayon, kapansin-pansin talaga ang haba ng listahan ng mga lugar na binaha, particularly din sa Metro Manila, all the way yan hanggang Quezon City nga, hanggang sa Pasay, etc. Kaya kanina din, ang aming tanong sa taga-DPWH, hindi ba ito nadadagdagan ng problema sa pagbabaha ng dahil sa sandamakmak na reklamasyon na nangyayari sa Manila Bay? School of thought lang ito. Pansinin ninyo, ha? Kung kayo, saan ba sa Pasay ang hotel na pupunta ng Presidente? Sa Sheraton, Manong Ted. Okay. Sa may Vito Cruz. Malapit na ba kayo ron? Medyo malapit-lapit na, Manong Ted. Okay, kasi diyan mamaya pag nagawi ka ng bandang Rojas Boulevard, makikita mo rin diyan, maobserbahan mo. Kung yung bang lugar diyan, meron na rin tubig kasi nga mapapansin mo all the way yan mula sa Sofitel hanggang sa US Embassy. Yung reclamation na nangyayari diyan, yung ang binabanggit nung una pa nagbabala ng iba
babarhan yan yung malayang daloy ng tubig na nanggagaling sa Pasig River at yung mga outlets sa iba't ibang drainage na dumadaan sa Maynila. Oo, yun lang naman po. Kung sakasakali naman, yan ang iyong assignment from Malacanang. Hoy! Oo, tingnan natin. Sige, why not? Manong Teddy, Oo. papaabot natin yan sa Malacanang. No po, baka lang naman kasi sa Malacanang, 'di ba, binabaha din doon o hindi sila 'di ba tumataas din ang ilog Pasig sa may bandang Malacanang? Oo, medyo affected din. Actually, kanina yung mga kapatid natin na nandun sa Malacanang, nakikibalita tayo. Sabi nung iba nating mga kasamahan sa media, mahirap na rin daw pumasok dun sa may press working area ng Malacanang kasi yung dinaanan nila medyo baha. Pero yung loob naman ng Malacanang, yung mismong compound, hindi. Okay, sige. So salamat na marami Maricel at we appreciate ang pagbibigay mo ng panahon para sa ating programa tungkol naman sa sitwasyon sa traffic patungo dyan sa Vito Cruz sa Maynila. Salamat Maricel, thank you.